Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading sa akin, Madam P. Ayan. Search mo na lang sa Facebook yung page namin, Madam Space P. And then, yan. Tapos lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo pag hindi mo siya ma-search. And then, virgophilippines@gmail.com, yun yung aming email address. And then, if you want to reach out naman sa aming TikTok, Unicorn Princess Tarot, or yung Unipri, UNIPRI, pwede mo ko dyan ma-search dyan. And available yung mga products na available sa amin. You might want to check it out. Okay, pa-comment dyan sa baba ha, kahit heart-heart lang tulok, malaking bagay yun sa akin. Five of Pentacles. I'm seeing a lot of money problems ngayon sa'yo. Kaya nagpapaka-focus ka sa career, ganun. Nakikita natin, masyado ka work hard ngayon, ano? And with the Nine of Pentacles, I feel like people see you as the Nine of Pentacles. Successful, okay naman, ganyan. Ang dami mo na narating sa buhay. Pero they don't know the real story behind that na parang, oh, marami ako narating sa buhay, pero narating lang yon, ipon, wala pa sa akin. Or if ever meron, hindi siya enough for you. Or you feel like it's not enough, ganun. Kumpara sa utang, marami akong utang, ganun, etc. And that's why, ang focus mo is pag-work hard, ang focus mo is, ang dami mong mga losses eh. Ang dami mga problem, financial problem, etc. Yeah. Ang maganda ngayon, medyo nagiging mas maingat ka na pagdating sa usaping pera, pagdating sa finances, ganito ganyan. Medyo nagiging mas maingat ka na ngayon. And kasi, bakit hindi? 'Di ba? Yung mga experiences mo in the past yung naging dahilan para mas mag-ingat ka ngayon financially. And yun naman talaga dapat. Okay. Yun naman talaga dapat ang gawin. So, sa usaping financial, wag mo unahin yung puso or emosyon, etc. Unahin mo yung utak mo. So, person na nakakonect mo, the devil is here. This is a very karmic person. Nakikita natin the judgment, and pwedeng nagising ka na sa karma mo. Pwedeng itong person na to is like, siya yung parang dumating sa buhay mo to teach you a lot of lessons. And now, pwedeng marami ka naman talaga natutunan sa kanya. Na? In a way, pwedeng minanipulate ka in the past. Pwede may mga dahilan kung bakit ka naniwala dito sa taong to kasi napaikot ka niya and naniwala ka naman. 'Di ba? Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? The Chariot is here. You're a very emotional person. That is Cancer energy, Eight of Wands, especially pagdating sa family. I don't see any emotion sa ngayon sa'yo, sa person na to. Basta ginagawa mo lang yung mga dapat mong gawin, lalo na sa mga usaping pamilya. And emotional person ito for you. Wala akong nakukuha ang emosyon ka sa taon to eh. Basta ang inuuna mo ngayon, responsibility. Four of Wands is here. And the the Tower. So, itong person na to nasasaktan na. If ever na meron kang person na kakonect, na meron kayo naging plano na the person na to, na parang unfinished business or plano na hindi natuloy, itong person na to, in the past, na may plano ka, na may kinalaman sa stability, nagkaroon ng plano sa inyo regarding stability, etc. Nasaktan siya. Okay, why? Bakit siya nasasaktan? It is because, masakit naman talaga, no, na natapos yung connection ninyo, na stable sana, okay sana, may mga plano sana na magbibigay ng stability sa pareho sa inyo. Kaya lang, natapos hindi natuloy si plano So, masakit para sa kanya yun. Na-stress siya ngayon, namomroblema siya kasi parang nabaliktad yung sitwasyon. I feel like, in the past, pwedeng siya yung nagbigay ng hindi magandang, um,
emotion sa'yo, parang ikaw yung na-betrayed, etc. Ang daming ginawa sa'yo na parang ginawa or sinabi sa'yo na naging dahilan for you na magtiwala dito sa taong to. Pero nakakita tayo dito ng betrayal and that lead into this um, karma naman niya na parang bumalik sa kanya. Okay, so ngayon kinakarma siya sa mga bagay na ginawa niya sa'yo. Okay, so tell me more. Emotion ng taong ito sa'yo. The Seven of Cups. May naririnig akong kanta sa ngayon na hindi ko alam kung anong title nun. Ngayon parang, You were just a dream. Ayan, hindi ko na alam ang kasunod, parang ganun. Kasi parang ang energy nito is that parang ngayon, ano ka lang niya, pangarap, ganun. Parang ang hirap mong makuha, ang hirap mong ma-reach, ang hirap mong abutin. And you taught me a lot of lessons na in life na gusto ko talagang ma-experience. Pero the problem is that hindi ko na-experience kasi tapos na yun sa atin. So parang ganun. Parang alam mo yung connection ninyo, parang panaginip na ang ganda-ganda tapos biglang nagising, nawala, natapos. Ganun yung feeling ng person na to. And ngayon, parang ang hirap mo na maabot, ang hirap mo na makuha, panaginip ka nga lang, parang pangarap ka lang. So what will happen in the near future? Yeah, you are just Seven of Swords. Nakikita natin yung pag-iwas mo kasi the moon, high chance whatever you discovered dito sa taong to, mga sikreto, the world, naging maliwanag at malinaw sa'yo ang lahat and that the wheel of fortune is here. So, nagdudulot ito ng pagbabago ngayon sa'yo pagdating sa mindset mo, etc. And, nandun yung willing ka mag-take ng risk. I feel like in the past, ikaw yung tipo na tao na willing ka mag-take ng risk sa taong to and you don't care whatever will happen sa connection ninyo basta itutuloy mo or gagawin mo 'tong mga bagay na 'to. But then hindi nga siya nag-workout or hindi naging maganda yung kinalabasan ng connection. And at least doon because of that na you have discovered a lot of things like pati dahil sa eksenang ito or sa sitwasyon na ito, na-discover mo kung sino yung mga totoong kaibigan, mga totoong tao sa buhay mo, and et cetera. The Six of Swords is here, so I can see you moving on, no? And there's this new love coming para sa'yo. The more yung hindi ka mahihirapan na maghanap ng taong ano, magiging tutulong sa'yo para maka-move on ka. May dadating at dadating. Okay? Meron dito. And it could be love related as well. Parang siya yung tutulong na maka-move on ka. It could be a new person. In the near future for your person, Four of Pentacles. What's with the Four of Pentacles? Two of Swords. Okay. There's a decision regarding money. I can see self-love. The Empress is here focusing on self-love, decision regarding money. Pwedeng mabago yung mga dating gusto niya or plano niya or pangarap niya. Magkakaroon ng pagbabago ng isip dito. Pwedeng hindi na ituloy, etc. That's it. Thank you for watching. I love you all, guys. Please do like and subscribe. Sana nakuha ka yung energy mo, nakakuha ka ng message dito sa aking reading na ito. At yeah, don't forget to follow me on Facebook, Madam Space P. At sa aming YouTube naman, Unipri, UNIPRI. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.